natin yung emosyon at yun ang ating magiging bungad papasok dito sa ating laban. Brigida at Ate Mo Chantel para ihatid sa inyo ang ikalawang serye ng araw na ito. At alam mo, Ano yun? pakiramdam ko nung sinabi ng ating mga kasama sa Infinix King Tambayan ang salitang mukhang magiging magulo ang laban na to. Yun Ayun na na nga. yun eh. Speaking of, Doon na nagka-glue. Dahil nakapag-flicker na nga doon si, Cyclone Eye Flicker. Para Oo. dito kay Haji. At gusto lang naman niya mang-glue kanina. ayun, di ba? Doon sa may orange buff ng side ng Omega. Pero medyo na-delay pa rin Uy, uy, Ay! uy, uy. Ayan na, Ayun napatay na dito. At nakikita na natin, naririnig ang Atoy Army. Nagkagulo talaga. Sa simula pa lang ang ating laban at na walan na ng tatakbuhan at that moment. Etong si Haji na again, extra emphasis on the idea na isa or siya muli ay roamer ngayon ng Blacklist International. Oo, pero parang napaganda din pala yun, para kay MP The King. Nauna siyang nag-level 4. Kaka-level 4 pa lang ni Andorio. By the way, dito sa ating laban. So parang more on buy time. Muna dito kay Kuya Haji. So, I mean, hindi naman ito yung unang beses na nakita nating yung roamer ay napapadala sa mabigyan in the early stages of the game. Basta't nandoon pa rin naman yung pagiging, kumbaga ay kalmado at tansyado pa rin nung kanyang mga kasama ay hindi imposible yung chances na mabaliktad pa rin nila ito. Also knowing na grabe nga dito yung or yung idea ng aggression na pwedeng manggaling sa Blacklist International. Basta makapag-snowball sila, literal na pangangatawanan nila yung sugod, diretso, kumbaga ay engage lang ng engage na mindset para dito sa lineup nila. Oo, kasi meron sila ditong Grak, meron silang Hylo. So parang pwedeng dumausdos, kumbaga, sa lineup ng Smart Omega. Pero ngayon, parang nakikita natin for Omega, parang hindi din sila nagpapakita sa mapa. Parang hinahanap mo nila ang perfect timing. Meron poke doon against Dilar, pero pokes lang. Ang kunat. Naniniwala na ako sa kasabihan Oo. na pag nagsimulang makunat, mas makulat mamaya. At saka yung sinabi ng ating Infinix King Tambayan na sasabihin talaga natin, 2 minutes pa lang, sinabi na namin siya kasi ramdam na agad. Pero sino kaya ang makakakuha ng turtle? Mukhang Smart Omega lang naman. Walang ibang nakalapit from Blacklist International. Oo, mabilis ang pagkuha doon at malinis, by the way, para dito sa Omega. So parang nag-aantay din siguro ang Blacklist International, probably because parang yung tempo din ay ayaw nilang bilisan para maging maganda yung laning dito ni Outplayed. So far naman kasi nasa maganda-ganda silang kinatatayuan. Kaso nga lang, kung kanina ay sabi ng Blacklist International, nakabili tayo ng oras. Sabi ng Smart Omega, kami din, magpo-focus lang kami sa kung ano man ang kinakailangan naming maisakatuparan in the early stages of the game. Bago tayo umapak ng 3 minutes ay may kaunting kalamangan si Andor in terms of XP dito sa pagpa-farm kontra kay MP The King. Kahit kanina ang hala natin, may kalamangan na yung Blacklist International. At speaking of, grabe ang pag-iingat natin up to this point. Wala tayo nakikita kahit ano, pero baka ngayon. Eto na, nakita na natin yung onboard Earth Shatter. At doon na nga na-shatter doon si Haji. That's gonna be the second kill para dito sa Barangay Omega. At after nun, balik na ulit doon sa kanilang mga stasyon. Parang napakahirap gumalaw dito sa mapa nang wala kang kaide-ideya kung nasan ang Smart Omega. Kasi marami silang pampigil nga nung mga posibleng sugod o follow-up na manggagaling from Blacklist International. So nakita natin kanina, onward Earth Shatter committed onto Haji. Wala nang ibang pwedeng sumunod kasi may Deadly Catch, may Frigid Glacier na kinakailangang problemahin kapag ka nag-attempt sila na sagitin yung buhay dito ni Haji. So kailangan talaga nilang tansyahin na hindi rin madaan sa pambibigla ng Smart Omega kasi iilan pa lang yun hindi pa kasali si Ryota nung nangyari yung pick-off kay Haji kanina. Oo nga, nakafocus muna siya sa pagbabantay din dito kay Dilar. Kaso kanina nag-game, yung match 1 kasi natin, iba yung nakita natin, pero yung nga lang, onward Earth Shatter na naman. At naidiin pa sana dun sa Frigid Glacier, pero makakatakas doon si Haji, makunat yung bato. Pero ginamit na rin dito yung Shadow Kill. So more on focus lang para dito kay MP The King. May one charge na gagamitin si Haji. Pero after ng lahat na nangyari, dito pa rin magkakatagpo ang barangay at ang Blacklist. Dito pa rin sa may turtle area.
Naku, medyo napalayo nila yung ibang mga miyembro. Pero ang turtle naman na ito, Blacklist International naman daw ang makakasecure. Hahabulin nila Andoryu. Pero hanggang doon na lang yata muna ang ating makikita. Dahil Blacklist International, sabi nila kailangan masiguro natin na hindi mapupunta sa wala yung mga nangyari. Yung mga naging attempts ulit ng Smart Omega kanina na hindi natin sobrang nabigay sa kanila. So up to this point, ay nagiging mataimtim lang naman ulit. Mataimtim. Ay, di ko alam kung pattern na to ng mga day 1 kada linggo. Na kapag ka first game, second series, medyo tahimik Kalmado muna. lang muna. Ay. Oo, kalmado lang muna. Tapos after na maglalagay na red carpet, si Okir meron passive. At makakatakas mga no moment na yun. Ito ng counter set ng side ng barangay. Napakaganda magamit doon ng frigate nation. Pero pa-facing to it doon sa may patalikod. Dumating na rin yung glue. At ayaw na nila ng more gulo. Dahil MP the King lang ang kailangan nila makuha. Isa-isa lang. Yun ang nagiging target dito ng Smart Omega. Kahit akala natin kanina na magandang simula na yon for Blacklist International matapos yung latag ng red carpet. Sabi nga rito ni Ate Mo Chantel, balikan natin ng sama-sama doon sa ating Infinix Instant Replay kung ano nga ba ang mga naging sagot. At yun na nga muli, yung naging pangpigil na deadly catch, Frigid Glacier, at yung re-engage muli kay Chaknu na talagang nakapaghatid kay MP the King sa mga kasama niya sa Smart Omega. At yun pa naman ang kumbaga ayaw mo talagang ibigay na kill kung ikaw ang Blacklist International. Oo, as much as possible, kailangan na continuous lang yan. Ito na naman si Chuck na nagpapanggap na demo. And yeah, sobrang crucial pala talaga dito nung ni Andoryu, yung deadly catch niya. So deadly nga pag na-catch dito yung ultimate ng isang Bane. So for Blacklist International, siguro inaanap muna nila yung kanilang perfect na tempo at mamaya pa muna mag-assemble ang army ni Dilar. O, isipin mo sila yung may gusto ng glue pero lahat ng pampigil dun sa mga gustong simulan na setup ng Blacklist International, nasa kanila na. Kaya mas pumapabor sa kanila in the long run yung kapag nagsisimula or nag-attempt ang Blacklist International dito kasi hindi sila kakapusin ng pansagot And now, masusubok na naman on to this next starter objective pero MP the King! Grabe! Parang ilang beses nang naulit-ulit yung ganong play nung moment na yun. At habang nangyayari yun, sinama na rin si Joma. Halika na! Gamitin mo na yung Blazy Do It mo. Si Ryota medyo napalalim doon. Patay lang din naman si Ryota pero habang nangyayari yun, Barangay Omega ay tatry kuhanin yung pagong. At makukuha na nga dito ni Andoryu habang itutuloy pa. Naiwan doon nung moment na yun si Chaknu. There's gonna be a kill against Outplayed. Ang hirap naman bigyan ng edict ni Chak Mamba. Hindi lang basta setup yung ginagawa. Kaya rin niyang magbato-bato nung mga kuryente, nung mga kidlat-kidlat. Tapos mag-isa na niyang tinatrabaho lahat ng pandidistract na gusto mong gawin up against Blacklist International. Naging magkaagapay sila doon ni Ryota na maski yung mga gusto sanang sumilip, hindi na pinalagpas doon sa linya. At literal na from that moment, Smart Omega, wala na sila halos kinailangang problemahin pa dahil sinalo na ni Ryota, sinalo na ni Chaknu. Lahat ng mga nag-a-attempt, lahat ng mga gustong lumapit. Oo, parang ang nangyari dito sa Smart Omega is parang nilalagyan nila ng curfew. Yung Blacklist International na every time na kumuha ng objective, ito muna yung kailangan puntahan at babantayan yung mga areas na yun. And speaking of babantayan, 4 na players by the way dito ng Blacklist ang malapit sa area na to. Ganon din naman para sa Omega. Pero ayun naman pala. Big J ay nag-split push lang pala dun sa may bandang ibaba. Tahimik lang si Big J Tahimik lang siya rito. Tunatrabaho niya paunti-unti yung mapa ng Blacklist International. Hindi natin namamalayan kasi medyo agaw attention yung yung isang pitik na lang na kinakailangan dun sa top lane ng Smart Omega Pero kung papansinin mo, napakarami ng resources din dito ang nasecure ng Smart Omega kontra Blacklist International. At sila yung literal na nasagot na hindi mo na nakikita yung intention nilang sumugod-sugod dito kasi napakaraming problema sa side ng Smart Omega maski yung positioning nila dito. Paano ka dadaan dito? Kailangan mo talaga magdoble ingat kung hindi si Dilar yan. Pakiramdam ko, nadelikado na agad. Tsaka si Chakno parang kung hindi nandito, nandun siya sa kabilang ganto. Di ba? Doon niya kinuha yung kill kanina against the MP the King pero gano'n nga talaga yung nangyayari. More on pokes lang ulit. At every time na merong poke, meron lang din naman nasagot ang Blacklist International. At naisulat na sa mga gantong sabihin na nating mga games na wala masyadong teamfight ay expect mo na baka may mataas ang chance na maging mahaba yung laban natin. Ay, hindi na tayo magugulat kung ganyan ang magiging takbo ng ating laban.
Kasama natin dito si Ate Mo Chantel. At kasama din kita, Brigida. Magkasama pala tayong dalawa para dito sa sereng ito. At mukhang ganun nga ang magiging ganap natin dahil tingnan mo naman, meron na namang nagkakapalitan lang ng pokes at ang kapansin-pansin na nagaganap magmula pa kanina. Si Andorio hindi nang hihinayang sa deadly catch siya. Oo. Maski pa clear ng mid ginamit niya. Pero teka lang! Magandang pagligtas doon para kay Haji. Ginamit niya kanyang one charge. May nga doon sa may Getty. Seryoto na pilitan na gamitin split para makatakas nung pero hindi siya pinatakas ni Outplayed. At Omega, sinisimulan na kuhanin dito yung Lord at masesecure! Dito ni Exhort! Ang ganda na sana nung nangyari rito, Jack. No, tingnan mo naman, napakarami niyang nadidistract at na-isolate pero si Exhort pa rin ang nakakuha ng turtle at dito naman si Outplayed. Literal na naka-outplay! Kaso nandun yung crap claw kanon! Makikita natin ngayon for Blacklist International, sila nakakuha ng Lord. Nakabawi din sila. Yung 3K na kalamangan kanina, 1K na lang ngayon. So sabi ni Andorio, kailangan na rin natin makasira ng Torre ngayon. But Lord ay magmamarcha dito sa may taas. Ang nangingibabaw na katanungan sa utak ng karamihan. Paano kinuha ni Outplay ang Lord? At yan ay ating sasagutin muli sa ating Infinix Instant Replay. Balikan natin. Pero ito kasi ay nangyari Nakuha na. matapos na Oo. makuha yung Lord. So nandun yung emphasis sa idea natin. No? Naagaw ni Exhort na Exhort. Oo, nung sobrang low na yung Lord na nakuha nga ni Exhort dito, ay nag-flicker in si Chakno para talagang hindi makaplapit si MP The King. Pero hindi rin yung pinoblema nila at that point. Oo, Exhort. may pitik pa pala ng skill para dito kay Exhort nung moment na yon. So napaganda para yun sa Blacklist. Oh! Grabe naman talaga! Pero yun nga lang, sayang, walang kasama. Dito si Haji at dahil dyan, ito na ang go signal ng Omega na tayo naman na gumawa ng play. Hindi na makakatakas, makakatakbo, pero napakalawak ng kanyang red carpet. Sabi nila, opa! Nararamdaman mo na ba ang general? Tumatapang na ngayon ang Blacklist International and very crucial talaga yung nakita natin na Lord Steal mula kay Exhort in order for them to do just that. Pero ang Smart Omega naman ngayon ang umaabante. Sila yung gustong kumuha ng mga kapalit at Bane ang tinitignan natin ngayon. So hindi imposible. Isang outer turret ang nakuha nila kahit pa Blacklist International ang nakakuha ng Lord. Oo, malinis dito yung ginagawa ng dalawang teams natin. Actually, and take note, si Andorio ay hindi pa pala nakukuha dito sa ating laban. Still Oo. at 4-0-2. Paano naman kasi tatlong pating? Isang pating pa lang na nakikita mo para nakakatakot na makasalubong. Paano pa to para sa kanya? And meron pang crowd control na kasama. O yung crab claw cannon pa niyan, ingatan ninyo ng maigi. Kasi kapag kayo ay may kalambutan sa inyong hero, o kapag lalo ay kayo naging low on HP na may sky future rin siya dyan. So marami silang ways talaga na iparamdam yung, kumbaga ay burst damage dito kapag kami nahanap silang magandang target here from Blacklist International. And so far kasi, talagang kapag may nahanap silang isang target, napakabilis lang sa kanilang i-pull off yung pick-off kasi magkakagrupo, magkakasama lang lagi dito yung Smart Omega. Hindi ka kukulangin dito ng follow-up from Okir, from Andorio, at hindi pa nga natin nakikita pagaano si Jome na nakaka-provide ng blazing duet as well. O parang laging likod gaming muna si Jome sa kanyang blazing duet. So ngayon naman para sa Blacklist International, probably maganda siguro na mag-win ulit nila yung set ni Haji, pero Yep. this time around merong kasama na mga players from Barangay Omega. Ito na naman, 13 minutes na. Oo. Para yun sa ating laban, nakita natin to kanina, si Exhort ang nakasecure nung Lord. So ire-reset muna dito ng Barangay. Siguro sabi nila dito, mag-clear muna tayo ng minion wave. Oo. Para if ever na makuha ulit, Oo. nakaangat yun sa atin. Medyo timing lang din to for Haji kasi yung wild charge niya, apart from setup, yun din yung pwedeng pangancel sa blazing duet talaga ni Jome kapag ka nag-decide sila na mag-engage or kapag ka nag-decide sila na pumasok na dito, talagang ilaban ito kontra sa Blacklist. And speaking of it, si Haji nga agad ang tinatry ipalo ng members ng Smart Omega. So, ito yung sayawan kung sayawan na makikita talaga natin siya sa ating Lord na hindi pa masyadong pinakiki or pinararamdam sa atin ng magkabila ang kupunan. Hindi ko na nga alam kung ano bang pinaka-play dito ng dalawang Kaya teams nga natin eh. Kung maglo-lord ba tayo or hero muna? Kasi parang sa kilos nila ngayon, parang hero muna yata. Gusto. Yung gusto nilang gawin. Pero depende din naman sa mood. Kung gusto nila mag-lord na lang muna. O basta para sa dalawang teams natin, Ayan kompleto na! resources. Speaking of, ito na nga yata yung timing na hinihintay pero maaabutan ba? Kasi makaka-out lang sila Haji. So, Conceal ay gamit na for Smart Omega. Papaano pa sila mag-engage dito kung ikaw ang Blacklist International? Grabe talaga. Nagparamdam lang nung conceal yun.
Pero parang nararamdaman nating lahat. Parang mare-reset na naman yung Lord para dito sa ating game more on focus ulit. So again, kumpleto naman ng mga spells ang ating mga players dito. Pero hindi, or nagamit na yung conceal. So for Blacklist International, siguro isang runway Oo. from Dilar at tawagin ng buong army para pumasok dito against Omega. Kaso may wave din sa bottom lane na kailangan problemahin ng Blacklist International dito. So habang nakikipagsabayan sila rito sa control ng Smart Omega sa Lord Pit, ay mukhang meron silang magiging kapalit na torre doon sa bandang bottom lane natin at hindi na nga sila nakalapit. Mukhang ito ay sa Smart Omega na! Isang mabilis para sa Smart Omega at Seriota tinawag na yung mga armlets. Habang nangyayari yun, ginamit yung kanyang glorious pathway pero hindi aabot ang Blacklist International Smart Omega sa Lord. Paano ka nga naman kasi papasok at mag-e-engage kung napakarami mong aalalahanin dito sa side ng Smart Omega? Hindi nga siya yung typical na nakatago yung mga members nila. Kitang-kita eh. Harapan na eh. Pinapakita na mismo ng Smart Omega na nandito sila, na kinokontrol nila yung Lord. Pero Blacklist International talaga'y hindi pa natin ramdam na nagiging committed sila. May unting hesitation pa sa kung papaano sila mag-engage dito kontra sa Smart Omega. Kaya naman ngayon mapipilitan munang dumepensa ang Blacklist International at susugod naman ngayon ang Smart Omega kasama yung Lord. Oh, ito na yung glorious pathway pero papasok doon yung Lord. So madedepensahan ba dito ng Blacklist International? Seriota, tinawag na yung mga armlets niya. Medyo mag-turn around doon sa moment na yun at napalayo nga lang. Medyo free hit and with a kill. Pero hindi pa rin nadedepensahan yung Lord Sabi ng Omega dito, okay, sira na tayo na torre dito sa may top lane. Feeling ko yun talaga yung magiging goal, lalo pa kung ikaw sila Andorio, pero conceal from Haji. Maghanap siya ng set, mukhang mahuhuli si Andorio, pero sasapat pa yung damage kasi may frigid kay Shirma! Ito na naman yung sinasabi natin, pero talagang pang-counter! Unstoppable na dito si Andorio at hindi pa nga rin talaga siya nakukuha dito sa ating game. Akala natin, it's time na para sa Blacklist, pero napigilan pa rin. Andun na eh! Naabot na eh! Nastan na si Andorio! Pero still, naramdaman mo kung gaano kaagap dito ang mga members ng Smart Omega to make sure na hindi siya tutumba. O eto, Frigid Glacier, sige, pagtangkain nyo na hulihin siya. Hindi namin kayo pagbibigyan, hindi namin yan hakayaan. At mukhang uubusin na rin ng Smart Omega lahat ng mga inhibitor turrets ng Blacklist International. Pero may wild charge ulit! Meron namang wild charge, hindi pa rin nasisira, pero nandun na yung deadly catch para ma-secure yan. So again, parang ano lang muna, pokes para dito sa ating dalawang teams, more on battle of attrition. Pero kung titignan natin, yung base ng Blacklist, nasira na pala lahat ng kanilang mga tore. So medyo mahirap yata na dumepensa mamaya pag mas tumagal yung laban natin at makapag-secure ulit ang Omega ng Lord. At disiplina pa rin yun for Smart Omega kasi alam lang talaga nila kung ano na yung capabilities. Pero Haji na palalim yata rito. Mapapaaray ka na lang talaga. Mawawala na immortality si Haji at si Dilar dito. Gagamitin yung glorious pathway pero Haji is down. Habang wala pang minion, hindi meron pala dito sa may bottom lane. Pwede yatang diretsuhin ng Omega. At sinabi natin more on controlled aggression na nakikita natin dito sa mga kupunan. At for Blacklist International, 4 lang nandito para dumepensa. Nandun na naman yung deadly catch. MP naking papasok sa likod. Frigid Glacier, nariyan na rin. Pero Dilar ay tutumba na! Godlike na nga dito ang mga players na Omega at unti-unti na nga sinisira yung pace. At wala nang sagot dito ang Blacklist. Pero hindi tuloy pa rin